Si Magellan ay isang sundalong mandaragat mula sa Portugal. Noon siya ay tinanggihan na bigyan ng suporta ni Haring Manuel ng Portugal sa binabalak niyang paglalayag. Si Magellan ay nagpunta ng Espanya. Doon, kinausap niya ang hari ng Espanya na si Haring Carlos. Hiningi niya ang suporta nito sa gagawin niyang paglalayag na agad namang ibinigay ng hari. Binigyan siya nito ng 5 barko na pinangalanang Trinidad, Santiago, Concepcion, San Antonio at Victoria. Ang ekspedisyon ni Magellan ay opisyal na nag-umpisa noong Setyembre 15-19 na may pangunahing layunin na marating ang Moluccos o ang isla ng mga Pampalasa. Naglakbay sila pakanluran noong Marso 16-15-21 na tanaw nila ang isla ng Samar. Tanaw ba ninyo ang isla na iyon? Kumikita sa mata kong malalayo. Lumakbay tayo pakanluran at baka doon marami tayong madiskubre at matutunan. Patuloy sila sa paglalakbay hanggang sa maratingan nila ang isla ng Homonho noong Marso 17-15-21. Malugod silang tinanggap ng mga katutubo rito. Sila ay binigyan ng mga isda at saging. Bilang kapalit ay binigyan sila ni Magellan ng ilang gamit gaya ng suklay at salamin. Ay nagagalak at kayo ay narito. Tanggapin niyo sana ang isda at saging na handog ko. Kami ay nagagalak sa inyong pagbisita. Wari ko'y ano ang kailangan nila. Ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan. Ngunit kami ay mga manglalakbay lamang. Maaari ba kaming manatili kahit isang gabi sa isla niyong kabigha-bighan? Kinabukasan ay agad na nagpatuloy sa paglalayag ang grupo ni Magellan at narating naman nila ang isla ng Limasawa. Dito ay nakilala niya ang magkapatid na Raha Colombo at Raha Siago. At bilang tanda ng pagkakaibigan, nakipagsanduguan si Magellan sa magkapatid na Raha. Bilang tanda ng ating pagkakaibigan, itong dugo ko ay alay para sa inyong ginawang kabutihan. Nawa tayo ay magkasundo. Sa kalakal tayo ay iisang mundo. Noong ika-31 ng Marso 1521, inuutos ni Magellan na magdaos ng misa sa tabi ng dagat ng Limasawa sa pamumuno ni Padre Valderrama. Parte ng layunin natin ay pagpapalaganap ng Kristyanismo, kaya payabungin at ipalaganap natin ito. Magdaos tayo ng misa sa tabi ng dagat upang kita tayo ng mga tao pati na rin sa mga mandaragat. Sabay ng pagbinyag sa mga asawa ay hinirang ni Magellan na hari ng mga hari o datu si Raha Humabon. Nagsagawa ang mga Espanyol ng maramihang kumbersyon sa Cebu, kung saan malaking bilang ng mga katutubo at ang kanilang mga ninuno ang yumakap sa Kristyanismo. Bukod sa kumbersyon, humingi rin sa Magellan ng pagkain at iba pang supply mula sa mga Cebuano. Gayunpaman, isang dato ang tumanggi sa mga kagustuhan ni Ferdinand Magellan at yan ay si Lapu-Lapu, ang dato ng Mactan. Kaya noon, hating gabi ng Abril 29, 1521, tumulak ang 70 Espanyol, kabilang na si Magellan at mga sundalo ni Raha Humabon sa isla ng Mactan. Noong madaling araw ng ika-27 ng Abril, narating ng pinagsamang puwersa ang pangpang ng Mactan. Nagpadala ng mensahe si Magellan sa mga taga-Mactan na kung kikilalanin nila ang otoridad ng hari ng Espanya, yayakap sa Kristyanismo at susundin ang pagbibigay ng probisyon o supply. Ituturing silang kaibigan ng mga Espanyol. Nagbabala rin si Magellan na kung sakaling hindi nila tatanggapin ang mga utos na ito, makikita ng mga taga-Mactan ang husay na kanilang armas. Ito ay sinagot ni Lapu-Lapu. Kailanmay hindi napasa ilalim ng Mactan sa Espanya. Kami hindi papayag na maging sunod-sunuran nino man o sa kanya sapagkat kami ay bansang malaya. Bakit kami magpapadikta upang gawin ninyo kaming katawa-tawa?
Sinabi lamang ito ni Lapu-Lapu upang inganyohin ang mga Espanyol na lumusob at halughugin ang kanilang mga kabahayan, kung saan may mga patibong silang iniwan. Hindi kinagat ni Magellan ang bitag na ito, kung kaya't kinaumagahan na nagsimula ang labanan. Dahil sa batuhan, hindi kayang ilapit ng mga Espanyol ang bangka, kung kaya't napilitan bumaba ang 49 na mga Espanyol na hanggang bewang na tubig. Inutusan ni Magellan ang kanyang mga sundalo na sunugin ang mga bahay ng mga katutubo. Dahil dito, agarang napatay ang 2 Espanyol. Nang nakita ni Magellan, ipinag-utos niya ang unti-unting pag-atras, ngunit marami sa mga tauhan ang napanik at nagtakbuhan pa atras, maliban na lang sa 8 sundalo na sumama sa kanila. Ayon sa tala ni Antonio Pigafetta, napalaban si Magellan kung saan siya ay nakapatay ng isang katutubo at siya ay nasugatan sa binti. Siya ay natumba at agarang pinagtulungan ng mga tauhan ni Lapu-Lapu. Isa sa pinag-iisipan ng nakararami ay kung si Lapu-Lapu ba mismo ang nakapatay kay Magellan. Ngunit, batay sa mga tala ng pangyayari, masasabi natin na mga tauhan ni Lapu-Lapu ang nakapaslang kay Magellan. Mabilis na tumakas sa mga Espanyol, lula ng kanilang bangka, sugatan at walang mga pinuno. Isang kahiya-hiyang pagkatalo ang labanan sa Mactan para sa mga Espanyol, ngunit isa itong ganap na pagkapanalo para sa mga taga-Mactan. Dahil sa kabiguan ni Magellan, nahinto ang kolonisasyon ng Europeo sa Pilipinas ng 44 na taon. Magpapatuloy muli ang kolonisasyon ng Pilipinas sa pagdating ni Miguel Lopez de Legazpi noong 1565. Para naman sa natirang tauhan ni Magellan, ang kanilang kwento ay hindi pa natatapos. Punta video ni picture.